Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at minsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, malapit na ang wakas. Tulad ng narinig ninyo, darating ang Antikristo. Ngayon nga'y marami nang lumitaw na mga Antikristo, kaya't alam natin na malapit na ang wakas. Bagamat sila'y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon, sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin. Ngunit ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu, at dahil dito, kayong lahat ay may pagkaunawa. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa di ninyo alam ang katotohanan. Alam ninyo ito, at alam din ninyo na walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Narinig natin ang salitang Antikristo. Ano ba ito? Ang Antikristo ay ang mga kumukontra kay Kristo. Maaring sila ay hindi naniniwala na si Jesus ay ang Kristo o si Jesus ay hindi anak ng Diyos. Kahit na noong nagsisimula pa lang ang simbahan, mayroong mga maraming katuruan na hindi naaayon sa katuruan ni Jesus. Kaya masigasig ang mga apostol at ang mga guro sa simbahan na mangaral ng wastong mga aral kasi marami ang nalilihis sa kamalian. Gumagawa sila at nagpapauso ng mga bagong doktrina. Ang ilan sa kanila ay mga kasama naman sa kanilang mga communities, ngunit lumilihis sila ng landas o gumagawa ng bagong grupo. Mahalaga ang pangako ni Jesus na ibibigay niya sa mga alagad ang Espiritu Santo na siyang Espiritu ng katotohanan at iingatan niya tayo at dadalhin sa katotohanan. Talagang kailangan natin ang Espiritong ito kasi kahit na sa ating panahon ngayon, napakaraming mga aral na lumilihis, na lumalabas na hindi na mga aral ni Kristo. Kaya dapat natin pangalagaan ang wastong pananampalataya. Paano ba natin mapapangalagaan ang wastong aral? Una, kailangan na manalangin. Sa ating pagdadasal, nagiging bukas tayo sa paggabay ng banal na Espiritu. Kailangan din tayo mag-aral ng pananampalataya. Marami mga pagkukunan ng mga aral. Maraming mga pagkukunan tayo ng mga aral. Nandyan ang Bible na kailangan basahin at pag-aralan. Nandyan ang Catechism of the Catholic Church. Nandyan ang Canon Law. Nandyan ang Social Teachings of the Church. At ang patuloy na katuruan ng Santo Papa. Tandaan natin na nangako si Jesus kay Pedro na ibibigay niya ang susi ng langit sa kanya. Ang kanyang ituturo ay gagabayan ni Kristo. Ito ay assurance, hindi lang kay Pedro, kundi sa lahat ng Santo Papa, ang mga kahalili niya. Kailangan na magdasal, kailangan ng mag-aral at makinig, at kailangan ding isabuhay ang ating pinaniniwalaan.
Mas tumatatag ang pananampalataya kapag ito'y isinasabuhay. Kaya nandyan yung mga santo na nagiging halimbawa natin paano maging tapat sa pananampalataya. Tularan natin sila. Salamat, Panginoong Hesus, sa pagbigay mo sa amin ng iyong banal na espiritu ng katotohanan. Huwag mo sana kaming hayaan na lumihis ng landas. Sana mahalata namin at iwasan ang mga antikristo na humahadlang sa amin sa paglapit sa iyo at pagiging tapat sa iyo. Amen. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.